Nang tanghaling iyon sa Barangay Maligaya, Davao del Sur, ang hangin ay tila mabigat at malagkit. Ang alinsangan na humahalo sa marahang hihip ng hangin mula sa malawak na durianan ay nagpapabilis sa pagpatak ng pawis sa sentido ng sinumang maglalakad sa makitid na pilapil. Karaniwan, ang barangay na ito ay tahimik. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa mga daang lupa, ang mga ina ay naglaladlad ng mga nilabhan sa sampayan, at ang tilaok ng mga tandang ay malinaw na maririnig mula sa mga bakura ng mga bahay na yari sa kahoy. Ngunit noong Hulyo 15, 2022, bandang 11:45 ng umaga, ang payapang kapaligiran na iyon ay nagbago tungo sa isang bagay na hindi kailanman inakala ng sinuman. Sa gitna ng luntiang taniman ng durian na pag-aari ng isang ginang na labis na iginagalang ng komunidad, si Aling Rosario Santos, ay nakatayo ang isang luma at maliit na bahay kubo. Ang kubo ay karaniwang ginagamit ng mga manggagawang nagsasaka para magpahinga. Ang bubong nitong yero ay may kalawang na, ang mga dingding na gawa sa tabla ay may mga siwang na, at ang pinto nito ay laging bahagyang nakabukas, na para bang nag-aanyaya sa sinumang dumaan na pumasok. Mula sa malayo, ng tanghaling iyon, may naamoy na kakaibang masangsang na amoy. Sa simula, inakala ng mga tao na ito'y amoy lamang ng mga nabubulok na durian. Normal lang iyon tuwing panahon ng anihan, maraming bunga ang nahuhulog at nababasag sa lupa, na nagkakalat ng matapang na halimuyak. Ngunit habang tumatagal, parami ng parami ang napapatakip ng ilong. Ang amoy ay hindi lang basta mabaho, ito ay makapal, tumatago sa dibdib at nakakasakal. Mayroon itong halo na nagdudulot ng pagkahilo at pagbaliktad ng sikmura, na tila naghahatid ng mensahe ng kamatayan. Si Mang Cardo de Leon, isang mag-iitik na nasa edad 50, ay dahan-dahang naglalakad sa daan ng lupa sa gilid ng plantasyon. Hinahanap niya ang ilan sa kanyang mga itik na mula pa kaninang umaga, ay hindi pa bumabalik sa kanilang kulungan. Ang kanyang boses, na karaniwang masigla, ay napalitan ng mahinang bulong habang ang kanyang mga mata ay sinusuyod ang bawat gilid ng mga palumpong. Nang ang kanyang mga hakbang ay papalapit na sa lumang kubo, lalo niyang naamoy ang hindi pangkaraniwang sangsang. Huminto siya sandali. Ang kanyang dibdib ay kumabog ng malakas. Sa kanyang isipan, bumulong siya, baka may patay na hayop lang dito, ngunit ang kanyang kuryosidad ay nagtulak sa kanya na magpatuloy. Ang pinto ng kubo ay bahagyang nakabukas, sapat lamang para sa manipis na sinag ng liwanag na makapasok sa loob. Gamit ang nanginginig na kamay, itinulak ni Mang Cardo ang pintong kahoy na umalatiit. Sa sandaling iyon, ang kanyang buong katawan ay tila nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay napigil. Sa loob ng kubo, dose-dose ng katawan ng tao ang nakahandusay, walang kagalaw-galaw. Ang ilan ay nakatihaya, ang kanilang mga mukha ay nakadikit sa sementadong sahig. Ang ilan ay nakabaluktot na parang yelo, na tila sinusubukan pa ring huminga. Mayroon ding ang mga kamay ay kumakalmot sa mga dingding na tabla na para bang desperadong naghahanap ng labasan. Ang kanilang mga mukha ay nangingitim na asul, ang mga mata ay nanlilisik, at ang mga bibig ay may tuyong bula. Ang malalaking berdeng langaw ay nagliliparan sa paligid, ang kanilang ugong ay isang nakakatakot na tunog. Si Mang Cardo ay nanginig ng husto. Ang kanyang mga binti ay halos hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Mula sa kanyang mga labi, isang mahina ngunit matinis na sigaw ang kumawala. Sos Mariosep! Patay silang lahat! Ang kanyang sigaw ay bumasag sa katahimikan ng barangay ng tanghaling iyon. Tumakbo siya palabas, ang nanginginig niyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang sigaw na iyon ay nagpabilis sa paglapit ng ilang residente na namimitas ng prutas sa kalapit na bukid. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang harapan ng kubo ay napuno ng mga tao. Mga mukhang maputla, mga hiyawan, at mga iyak ang pumuno sa hangin. Isang babae ang nawalan ng malay nang masilayan niya mula sa siwang ng pinto ang mukha ng kanyang asawa na naninigas sa loob. Ang mga bata ay tumakbo palayo, ang ilan ay yumakap sa kanilang mga ina habang umiiyak. Ang barangay na karaniwang mapayapa ay naging magulo. Tinawag ng mga tao ang mga opisyal ng barangay. Ang ilan ay tumakbo patungo sa pangunahing kalsada upang humingi ng tulong sa pulisya. Hindi nagtagal, isang dilaw na police line ang inilatag sa paligid ng kubo. Pinagbawalan ng mga otoridad ang sinuman na pumasok.
Ngunit ang masangsang na amoy na patuloy na lumalabas ay sapat na para malaman ng lahat na mayroong isang kakilakilabot na pangyayari sa loob. Ang ilan sa mga residente ay nagbubulungan. Hinala nila ay nalason sa pagkain ang mga manggagawa, marahil ay panis na ulam, o kaya inalanghap na kemikal mula sa taniman. Ngunit nang dumating ang medical team at mabilis na sinuri ang kondisyon ng mga bangkay, alam nilang hindi ito ordinaryong pagkalason. Mga bibig na may bula, mga katawang nanigas na parang kinukumbulsyon, at mga mukha na puno ng takot. Ang mga sintomas na iyon ay nagpapahiwatig ng isang bagay na mas mapanganib. Si Aling Rosario Santos, ang may-ari ng plantasyon, ay dumating na may mabibigat na hakbang. Ang kanyang edad ay mahigit 60 taon na. Sa mahabang panahon, kilala siya bilang isang mapagbigay na tao. Madalas siyang magbigay ng libreng durian sa mga mahihirap na kapitbahay, masipag dumalo sa mga misa sa kapilya, at malumanay magsalita. Ngunit ng tanghaling iyon, nang makita niya ang tanawin sa loob ng kubo, bigla siyang napaluhod sa lupa. Ang kanyang iyak ay malakas, paulit-ulit niyang pinapalo ang kanyang dibdib. Diyos ko po, bakit naging ganito ang lahat? Ang kanyang paghagulgol ay nagpaiyak din sa maraming tao. Kilala siya ng lahat bilang isang mabuting ina ng komunidad. Walang sinuman ang makapaniwala na isang trahedya na ganito kalaki ay maaaring mangyari sa kanyang lupain. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ng mga iyak, at ng mga panalangin, isang pulis ang nakatayo na may mukhang puno ng mga tanong. Ang kanyang pangalan ay Police Major Dante Magsaysay, isang senior na investigador mula sa Davao del Sur Provincial Police Office, na maihigit sa 20 taong karanasan sa paghawak ng mga mabibigat na kaso. Alam niyang mayroong isang bagay na hindi tama. Tinitigan niya si Aling Rosario na malakas na umiiyak. Ngunit mula sa kislap ng kanyang mga mata, naramdaman ni Magsaysay na mayroong hindi taos puso. Ang iyak ay napakalakas, ngunit wala ni isang patak ng luha ang bumagsak. Paminsan-minsan, mabilis na sumusulyap ang matandang babae sa direksyon ng mga pulis na nagtatala ng ulat na para bang inoobserbahan ang kanilang reaksyon. Yumuko si Major Magsaysay at mabilis na nagsulat sa kanyang maliit na kwaderno, hindi taos pusong emosyon. Kailangang bantayan. Nang gabing iyon, sinimula ng pulisya ang pag-imbestiga sa lahat ng mga biktima. Karamihan ay mga kontraktwal na manggagawa mula sa iba't ibang probinsya. Mayroong mula sa Cebu, Iloilo at maging sa Leyte. Dumating sila para sa panahon ng anihan at nanunuluyan sa simpleng kubo. Ngunit nang bilangin ang listahan ng mga manggagawa, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. 26 ang pangalan sa listahan, ngunit 25 lamang na bangkay ang natagpuan. Sino ang isang nawawala? Ang tanong na iyon ay lalong nagpatindi sa tensyon. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Isinagawa ang paghahanap at sa huli natagpuan ang sagot. Ang taong wala sa kubo ay si Jose Joy Reyes, isang batang manggagawa mula sa Cebu. Ngunit hindi siya nawawala. Siya ay nakahiga sa Barangay Health Center, 2 kilometro lamang mula sa pinangyarihan. Ayon sa medical records, noong umaga bago ang trahedya, si Joy ay nagkaroon ng matinding allergic reaction matapos aksidenteng makalunok ng isang maliit na insekto na napasama sa kanyang malamig na kanin. Ang kanyang katawan ay namula at nagkaroon ng mga pantal, nahirapan siyang huminga at agad siyang dinala ng kanyang mga kasamahan sa health center. Dahil doon, hindi siya nakasama sa pananghalian kasama ang kanyang mga kaibigan. Walang sinuman ang mag-aakala na ang isang maliit na kamalasan ay ang mismong magliligtas sa kanyang buhay. Nang ipaalam sa kanya na lahat ng kanyang mga kasamahan ay patay na, humagulgol si Joy. Hindi maaari. Kaninang umaga lang nagbibiruan pa kami. Bakit sila? Bakit hindi ako? Ang kanyang basag na boses ay nagpanginig sa sinumang makarinig. Agad na napagtanto ni Major Magsaysay na si Joy ay hindi lamang isang nakaligtas. Siya ang pangunahing saksi. Mula sa kanyang mga alaala, marahil ay maaaring magsimulang malutas ang misteryong ito. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang malaking tanong na nagpatindig ng balahibo. Kung ito ay tunay na isang pagpatay, sino ang may kayang kumitil ng 25 buhay ng sabay-sabay? At kung mayroon niyang salarin, si Joy, ang nag-iisang nabubuhay, ay maaaring maging susunod na target.
Ang kubong kahoy ay nakatayo sa gitna ng durianan, ilang hakbang lamang mula sa malalaking puno na may mayayabong na dahon. Mula sa labas, ang kubo ay mukhang ordinaryo. Ngunit sa sandaling bumukas ng maluwag ang pinto nito, sinumang titingin sa loob ay mahihirapang burahin ang nakakatakot na imahe mula sa kanilang isipan. Sa loob ng masikip na silid na may sukat na 4.5 metro, 25 katawan ng tao ang nakahandusay at naninigas. Ang sementadong sahig na karaniwang puno ng mga banig ay naging kanilang huling hantungan. May isang katawan na nakatihaya, ang mga mata ay nanlilisik patungo sa kisam. Mayroong nakabaluktot na tila sinusubukan pa ring labanan ang sakit sa dibdib. Mayroon ding nasa posisyon na parang tumatakbo, ang mga kamay ay kumakalmot sa dingding na tabla na para bang naghahanap ng labasan. Ang kanilang mga bibig ay may tuyong bula, ang balat sa kanilang mukha ay nangingitim na asul. Sa paligid ng ilong at mga labi, may mga bakas ng likido na natuyo na. Ilang katawan ang magkakasandal pa, na nagpapakita kung gaano kabilis dumating ang kamatayan. Walang mga silyang nakataob, walang senyales ng paglalaban, tanging isang nakakabinging katahimikan. Ang mga berdeng langaw ay nagkukumpulan sa bawat sulok. Ang kanilang ugong ay tuloy-tuloy, parang isang simponya ng kamatayan. Ang amoy na lumalabas ay lalong tumitindi na nagdudulot ng pagduduwal sa sinumang lumalapit. Isang ina, na mabilis na nasilayan ang mukha ng kanyang anak sa loob ng kubo, ay sumigaw ng malakas bago bumagsak at mawalan ng malay. Sinubukan siyang buhatin ng ilang kapitbahay, habang ang iba ay nagtatakip ng bibig gamit ang kanilang mga panyo. Ang karaniwang tahimik na barangay ay naging isang eksena ng kaguluhan. Ang mga tao ay sumisigaw ng mga pangalan ng kanilang mga kaanak. Mayroong umiiyak habang nagdarasal. Mayroon namang natigilan, hindi makapaniwala sa katotohanan. Isang matandang lalaki ang umupo sa lupa, paulit-ulit na pinapalo ang kanyang dibdib habang binabanggit ang pangalan ng kanyang apo na kasama sa mga nagtatrabaho sa plantasyon. Ang balita tungkol sa malawakang pagkamatay ay mabilis na kumalat. Sa maikling panahon, 12-12 ng residente ang dumating. Ang maliit na daan patungo sa plantasyon ay nagsikip. Ang ilan ay sinubukang lampasan ang police line, ngunit pinigilan sila ng mga otoridad na may matigas na boses. Huwag pumasok! Mapanganib ito. Ang mga residente ay maaari lamang tumayo sa labas ng linya, nakatingin sa kubo na ngayon ay sentro ng atensyon ng buong barangay. Hindi nagtagal, dumating ang mga patrol car. Nagdala ang mga pulis ng dilaw na tape at agad itong inilatag sa paligid ng kubo. Isang medical officer na may suot na face mask ang pumasok. Ngunit ilang minuto lamang siya sa loob bago lumabas na may maputlang mukha. Ang mga sintomas ay malinaw na nagpapakita na hindi ito ordinaryong pagkalason, sabi niya sa kanyang kasama. Mga bibig na may bula, mga katawang naninigas sa kumbulsyon, at mukha na puno ng takot. Lahat ng senyales ay tumuturo sa isang napakamapanganib na lason. Ang mga hiyawan at panalangin ay naghalo. Ang mga kababaihan sa barangay ay nagyakapan. Mayroong malakas na umiiyak, mayroon namang mahinang humihikbi. Ang mga bata ay tumakbo palayo dahil sa takot, ngunit ang kanilang maliliit na mata ay patuloy na sumusulyap na para bang gustong tiyakin kung totoo ang balita. Sa gitna ng kaguluhan, si Mang Cardo, ang unang nakatuklas, ay nanginginig pa rin. Hindi pa tumitigil sa panginginig ang kanyang mga kamay. Ikinuwento niya sa pulisya kung paano siya naghahanap lamang ng kanyang mga itik, kung paano dinala siya ng masangsang na amoy sa kubo, at kung paano niya nakita ang mga nakahandusay na katawan. Habang nagsasalita, ang kanyang boses ay ilang beses na nabasag at ang kanyang mga mata ay nagluha. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa barangay. Ang mga lamparang gasera ay isinabit sa paligid ng kubo upang makatulong sa investigasyon. Ang dilaw na police line ay kumikinang sa liwanag ng mga lampara, na tila naghihiwalay sa mundo sa labas na nabubuhay pa at sa mundo sa loob na nanigas na. Si Major Dante Magsaysay ay nakatayo hindi kalayuan sa pinto ng kubo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay matalas na inoobserbahan ang bawat detalye. Sa kanyang maliit na kwaderno, isinulat niya ang mga bagay na maaaring mukhang maliit. Ang posisyon ng kaldero sa kusina, ang mangkok ng sabaw sa mesa, ang kawali na ginamit sa paggisa, lahat ay itinala.
Alam niya na sa mga kasong tulad nito, ang katotohanan ay madalas na nakatago sa maliliit na detalye. Gayunpaman, ang imahe ng mga biktima ay hindi madaling burahin. Ilang beses huminga ng malalim si Magsaysay, sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Matagal na siyang investigador, ngunit sa tuwing nakakakita siya ng kamatayan sa ganitong karaming bilang, ang kanyang puso ay nanginginig pa rin. 25 buhay ng sabay-sabay, walang laban, walang ingay, tanging isang nakakabinging katahimikan. Sa labas ng kubo, sinimula ng mga residente na magsindi ng mga kandila. Ang ilan ay umupo sa lupa, nagdarasal ng mahina. Mayroong paulit-ulit na nagdarasal ng rosaryo. Mayroon namang nagtakip na lang ng mukha. Ang barangay na karaniwang puno ng tunog ng mga kuliglig ay napalitan ng mga panaghoy at panalangin. Samantala, sa Barangay Health Center, si Joy Reyes ay nakahiga pa rin ng mahina. Hindi niya alam na habang ang kanyang katawan ay nagdurusa dahil sa allergy, ang kanyang buhay pala ay nailigtas. Nang dumating sa kanya ang balita na lahat ng kanyang mga kaibigan sa kubo ay wala na, sumigaw siya at umiyak. Ang kanyang mga salita ay basag, ang kanyang boses ay paos. Hindi siya makapaniwala. Kaninang umaga lang, nagbibiruan pa sila. Ngayon, siya na lamang ang natitirang buhay. Narinig na ni Major Magsaysay ang balita tungkol kay Joy. Alam niyang sa likod ng mahinang katawan na iyon ay mayroong malaking susi upang buksan ang misteryo. Agad niyang ipinag-utos na bantayan ng mahigpit si Joy. Hindi lamang dahil sa kanyang marupok na kondisyon, kundi dahil maaari siyang maging susunod na target. Sa harapan ng kubo, lalong dumidilim ang gabi, ngunit ang masangsang na amoy ay hindi nawawala, sa halip ay lalong tumitindi. Ang mga medical personnel ay abala sa paglalagay ng mga bangkay sa mga itim na body bag, isa-isa. Ang mga residente na nakatayo sa malayo ay nagtakip ng kanilang mga mukha. Ang ilan ay humikbi, ang ilan ay yumuko na lamang. Sa isang sulok ng bakuran, isang maliit na bata na nagngangalang Lito, 12 taong gulang, ang nakatayo at nagmamasid. Ang kanyang mukha ay maputla ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Hawak niya ang isang luma at gusot na kwaderno. Ang ulilang batang ito ay madalas tumulong sa pagbubuhat ng maliliit na durian para kumita ng ilang piso. Nang gabing iyon, tahimik lamang siyang nakatayo, nag-iingat ng isang bagay sa kanyang alaala. Isang bagay na sa huli ay magiging napakahalaga. Lalong bumigat ang kapaligiran nang dumating ang mga ambulansya upang dalhin ang mga bangkay sa ospital. Isa-isang binuhat ang mga itim na body bag. Muling umalingaw ang mga sigawan ng subukang lumapit ng mga pamilya ng mga biktima. Ang ilan ay kinailangang pigilan upang hindi mawalan ng malay. Ang barangay na iyon ay opisyal nang naging isang tahimik na saksi sa isang malaking trahedya. Si Major Magsaysay ay nakatayo malapit sa ambulansya na isinasara ang pinto sa likuran. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Sino ang may kayang gawin ito? Paano nakapasok ang lason sa pagkain ng mga manggagawa? At bakit nangyari ang lahat sa plantasyon na matagal nang kilala bilang isang lugar na puno ng biyaya? Sa gitna ng hamog ng gabi na dahan-dahang bumababa, ang Barangay Maligaya ay tila nagpipigil ng hininga. Wala nang tawanan ng mga bata, wala nang tilaok ng manok, tanging mga panalangin na umaakyat kasama ng mahalumigmig na hangin, humihiling na sana ay malutas na ang katotohanan. Ang umaga sa Barangay Maligaya ay karaniwang nagsisimula sa tunog ng kampana mula sa maliit na kapilya sa dulo ng kalsada. Ang mga bata ay gumigising, ang mga ina ay naghahanda ng almusal, at ang mga kalalakihan ay naghahanda na para pumunta sa bukid. Ngunit kinaumagahan pagkatapos ng trahedya, iba ang kapaligiran. Ang daan ng barangay ay puno pa rin ng mga bakas ng paa ng mga residenteng nagkumpol kagabi sa lugar ng kubo. Ang amoy ng hamog na maihalong natitirang masangsang na amoy ay nananatili pa rin sa hangin. Ang mga tao ay nagbubulungan na may mga mukhang puno ng pangamba. Wala nang tawanan. Sa sari-sari store ni Mang Teban, kung saan karaniwang nagtitipon ang mga kalalakihan, iisa lamang ang paksa ng usapan, 25 tao ang sabay-sabay na namatay sa kubo sa Durianan. May nagsasabing dahil ito sa panis na pagkain. Mayroon ding naniniwala na ito ay gawa ng mga masasamang espiritu. Ngunit hindi rin ilan ang naglakas loob na bumulong, maaaring gawa ito ng tao.
Sa bakuran ng bahay ni Aling Rosario, marami pa ring residente ang nakatayo. Ang matandang babae ay nakaupo sa isang silyang kawayan na may maputlang mukha. Ang kanyang belo ay medyo gusot. Hawak niya ang isang rosaryo, ngunit ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Paminsan-minsan, yumuyuko siya. Paminsan-minsan, mahina siyang tumatangis. Tinitingnan siya ng mga residente na may halong damdamin. Sa mahabang panahon, kilala siya bilang isang mabuting tao, madalas magbigay ng limos at masipag dumalo sa mga misa. Mahirap paniwalaan na isang trahedya na ganito kalaki ang nangyari sa kanyang lupain. Ang mga sasakyan ng pulis at medical team ay patuloy na dumarating mula pa kagabi. Ang maliit na daan ng barangay ay napuno ng mga opisyal na sasakyan. Ang mga daan ng kahoy na karaniwang dinadaanan lamang ng mga bisikleta ay dinadaanan na ngayon ng mga sasakyang may kumikislap na sirena. Para sa mga residente, ang tanawin na iyon ay nagdagdag sa kanilang takot. Hindi pa sila nakakakita ng ganito karaming pulis na dumating. Si Major Dante Magsaysay ay nakatayo sa harap ng kubo na may suot na itim na vest. Seryoso ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa police line na nakapalibot. Alam niyang nagsisimula ng kumalat ang mga chismis. May nagsasabing nalason sa pagkain. May naniniwala na dahil ito sa kulam. Ngunit ang kanyang maraming taon ng karanasan ay nagturo sa kanya na huwag maniwala sa mga paliwanag na masyadong madali. Noong nakaraang hapon, personal niyang nakita ang mga katawan ng mga biktima. Ang mga sintomas ay malinaw, hindi lamang simpleng pagkalason, mga bibig na may bula, mga katawang naninigas sa kumbulsyon, at mukha na nangingitim. Ito ay mga palatandaan ng isang mapanganib na lason, hindi ordinaryong panis na pagkain. Itinala ni Magsaysay ang lahat ng detalye. Para sa kanya, bawat maliit na piraso ay maaaring maging isang mahalagang pahiwatig. Ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, team ay abala sa pagkuha ng mga litrato at pagkolekta ng mga sample. Ang kaldero ng kanin na may tira pa, ang mangkok ng sabaw, at ang kawali na ginamit sa paggisa ng karne ay inilagay sa mga ebidensya bag. Ang takip ng kaldero na bahagyang nakaawang ay maingat na inangat. Lahat ay sinelyuhan, lahat ay minarkahan. Nagbigay si Magsaysay ng maikling utos, kunin ninyo ang lahat ng natirang kanin. Huwag palampasin kahit isang butil. Kung may lason, malamang na sa kanin ito inilagay. Ang mga residenteng nanonood mula sa malayo ay nagbubulungan. May nagtatanong, talaga bang dahil sa pagkain ito? Mayroon ding nag-aalala, baka may natira pang lason sa plantasyon. Ilang magulang ang nagbawal sa kanilang mga anak na lumabas ng bahay. Ang barangay ay naging malungkot. Sa gitna ng magulong kapaligiran, isang payat na bata na nagngangalang Lito ang nakatayo, hindi kalayuan sa police line. Hawak niya ang isang luma at gusot na kwaderno. Ang ulilang batang iyon ay sanay ng tumulong sa mga manggagawa sa plantasyon para kumita ng maliit na halaga. Noong umaga bago ang trahedya, nasa paligid din siya ng plantasyon. Kagabi, hindi siya naglakas loob na magsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay may itinatagong isang bagay. Napansin ni Major Magsaysay si Lito. Alam niyang ang mga bata ay madalas na nakakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng mga matatanda. Ngunit hindi pa niya gustong lapitan ito. Lahat ay dapat gawin ng dahan-dahan. Sa ospital, sinimulan na ang otopsya sa mga bangkay ng mga biktima. Ang mga pamilya ay naghihintay na may mga mukhang puno ng pighati. Mayroong tumatangis, mayroon namang tahimik na nakatingin sa kawalan. Sila ay nagmula sa iba't ibang probinsya, Cebu, Iloilo, Leyte, lahat ay nagtipon dahil sa iisang mapait na kapalaran. Samantala, sa Barangay Health Center, si Joy Reyes ay nakahiga pa rin na may mahinang katawan. Nailigtas siya dahil lamang sa kanyang allergy noong umaga, ngunit ang kalungkutan ay mas mabigat pa kaysa sa sakit sa kanyang katawan. Ang mga kaibigang kaninang umaga ay nagbibiruan pa, ngayon ay wala na. Patuloy na dumadaloy ang kanyang mga luha. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay nagpayuko sa mga nurse. Dumating si Major Magsaysay upang bisitahin si Joy. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong mabigat ito, Joy. Pero kung ano man ang nakita mo noong umaga ay makakatulong sa maraming tao. Ang iyong alaala ang magbibigay buhay sa hustisya para sa mga kaibigan mo.
Tumahimik si Joy at pinunasan ang kanyang mukha. Sinubukan niyang alalahanin. Noong umaga, kumain sila ng malamig na kanin. Nagmamadali siyang kumain. Pagkatapos ay may isang maliit na insekto na hindi sinasadyang napasok sa kanyang bibig. Pagkatapos noon, uminit ang kanyang katawan, nangati ang kanyang balat. Nagsuka siya at dinala siya ng kanyang mga kaibigan sa health center. Ngunit bago siya umalis, may isang bagay siyang narinig, ang tunog ng takip ng kaldero na marahang tinapik. Sa una, inakala niyang hangin lang, ngunit nakita niya ang anino ng isang tao na dumaan sa bintana ng kusina na maisuot na madilim na sombrero. Hindi malinaw ang kanyang mukha, ngunit mabilis ang kanyang mga hakbang. Itinala ito ni Major Magsaysay. Iyon ay isang mahalagang detalye. Alam niyang bawat anino, bawat maliit na tunog ay maaaring maging susi. Kung may isang taong pumasok sa kusina habang walang tao, ang lason ay hindi dumating ng mag-isa. May kamay na naglagay nito. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lalong lumakas ang mga tsismis. May nagsasabing ito ay ganti ng mga engkanto. May nag-aakusa sa mga manggagawa na nagdala ng sumpa mula sa kanilang mga probinsya. Ngunit para kay Major Magsaysay, ang katotohanan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng mga katotohanan. Hindi siya naniniwala sa mga bulong-bulungan. Ang totoo ay ang natirang kanin, ang kaldero, at ang saksing nabubuhay pa. Sa isang sulok ng bakuran, si Aling Rosario ay nakaupo pa rin ng mahina. Mahina siyang tumatangis. Ang mga batang iyon ay parang pamilya ko na, sabi niya sa isang kapitbahay. Ngunit ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang mabilis na sumusulyap sa direksyon ng mga pulis. Muling isinulat ni Major Magsaysay sa kanyang kwaderno, hindi taos-pusong emosyon. Kailangang imbestigahan pa. Pagsapit ng gabi, ang barangay Maligaya ay puno pa rin ang takot. Ang mga tao ay nagtipon sa maliit na kapilya upang magdasal. Sa gitna ng mga panalangin iyon, isang malaking tanong ang nakabitin sa hangin. Kung hindi ito isang aksidente, sino ang may kayang maglagay ng kamatayan sa isang kaldero ng kanin? Nang hapong iyon, ang sikat ng araw ay pahilig na sa kanluran. Ang mga anino ng puno ng durian ay humaba sa mamasa-masang lupa. Ang kapaligiran sa barangay Maligaya ay puno pa rin ng kaguluhan. Matapos matagpuan ang mga bangkay sa kubo ng plantasyon, ang mga residente ay nagkumpol-kumpol sa likod ng police line. Ang tunog ng mga iyak ay humalo sa mga panalangin. Paminsan-minsan, maririnig ang mga sigaw ng mga pamilya ng biktima na nakikilala ang mukha ng kanilang mga mahal sa buhay sa mga nakahandusay na katawan. Sa gitna ng eksenang iyon, isang lumang kotse ang huminto malapit sa daan papasok sa plantasyon. Mula rito ay bumaba ang isang babae na maisuot na lumang belo. Mabibigat ang kanyang mga hakbang, maputla ang kanyang mukha, at namamaga ang kanyang mga mata. Siya si Aling Rosario Santos, ang may-ari ng durianan na matagal nang kilala ng mga residente bilang isang mapagbigay na tao. Ang mga nakakita sa kanya ay agad na nagbulungan. May nagsabing, kawawa naman, mayroon namang yumuko na lamang. Sa loob ng maraming dekada, si Aling Rosario ay isang mahalagang bahagi ng barangay. Madalas siyang mamigay ng libreng durian sa mga mahihirap na kapitbahay, masipag dumalo sa mga misa, at madalas pang ang tumulong sa pag-aaral ng mga batang kapuspalad. Paano nangyari ang ganito kalaking trahedya sa kanyang lupain? Paglapit niya sa kubo, biglang napaluhod sa lupa si Aling Rosario. Paulit-ulit niyang pinapalo ang kanyang dibdib, ang kanyang boses ay basag. Diyos ko po, mga anak ko. Bakit naging ganito ang lahat? Ang kanyang paghagulgol ay nagpaiyak din sa maraming tao. Ilang kababaihan sa barangay ang lumapit, sinusubukang tulungan siyang tumayo. Ngunit sa gitna ng pagtangis na iyon, si Major Dante Magsaysay ay maingat na nagmamasid. Nakatayo siya hindi kalayuan, itinatala ang bawat detalye sa kanyang isipan. Ang iyak ni Aling Rosario ay malakas, nanginginig pa nga, ngunit ang kanyang mga mata ay tuyo. Walang ni isang patak ng luha ang bumagsak. Paminsan-minsan, sumusulyap ang babae sa direksyon ng mga pulis. Ang kanyang tingin ay mabilis, ngunit malinaw na parang sinusuri ang kanilang reaksyon. Huminga ng malalim si Magsaysay. Sa kanyang isipan, itinala niya, masyadong malakas na pag-iyak, hindi taos puso. Mabilis siyang nagsulat sa maliit na kwaderno na lagi niyang dala.
Para sa iba, ang pag-iyak na iyon ay maaaring normal, ngunit para sa isang bihasang investigador, ang isang bagay na hindi tugma sa pagitan ng tunog at luha ay dapat pagdudahan. Pagsapit ng gabi, ang mga lamparang gasera ay sinindihan upang liwanagan ang lugar. Ang SOCO team ay abala sa kanilang gawain, pagkuha ng litrato, pagsusukat, at pagkolekta ng ebidensya. Ang masangsang na amoy ay nananatili pa rin, humahalo sa amoy ng basang lupa. Ang mga residente ay nanatili sa labas ng police line. Ang ilan ay nakatingin pa rin kay Aling Rosario na ngayon ay nakaupo sa isang silyang kawayan, ang kanyang mukha ay natatakpan ng kanyang belo. Dahan-dahang lumapit si Major Magsaysay. Binati niya ito ng may malumanay na boses, sinusubukang panatilihin ang kalmadong kapaligiran. Ginang, alam kong mabigat ito, ngunit may ilang bagay kaming kailangang itanong. Sino po ang karaniwang may hawak ng susi ng bodega ng pagkain? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kay Aling Rosario sandali. Lumunok siya bago sumagot na may nanginginig na boses, ang susi ay nasa akin, walang iba. Mabilis na itinala ni Magsaysay. Ang sagot ay simple, ngunit lalo itong nagdagdag ng mga tanong. Kung si Aling Rosario lamang ang may hawak ng susi, paano nakapasok ang lason sa kusina? Hindi na siya nagtanong pa ng gabing iyon. Alam niyang darating ang tamang oras. Sa kabilang banda, lalong tumindi ang tensyon sa barangay. Ang mga pamilya ng mga biktima ay sumisigaw ng mga pangalan ng kanilang mga kaanak na nakahandu sa loob ng mga itim na body bag. Isang batang babae ang nawala ng malay nang makita ang mukha ng kanyang asawa na wala ng buhay. Isang maliit na bata ang sumisigaw, hinahanap ang kanyang ama. Sinubukan silang pakalmahin ng mga kapitbahay, ngunit ang ganito kalaking pighati ay mahirap pigilan. Si Aling Rosario ay nakaupo pa rin sa silya, mahigpit na hawak ang kanyang belo. Paminsan-minsan, mahina siyang tumatangis. Ngunit para kay Major Magsaysay, habang tumatagal niyang pinagmamasdan, lalo niyang nararamdaman ang pagdududa sa kanyang puso, ang pag-iyak na walang luha, ang mabilis na pagsulyap sa mga pulis, at ang pag-amin tungkol sa susi ng bodega na siya lamang ang maihawak. Lahat ng iyon ay naging mahahalagang tala. Nang gabing iyon, ang kapaligiran ng barangay ay naging isang hamog ng pighati. Ang mga tao ay nagtipon sa maliit na kapilya, sama-samang nagdarasal. Ang mga bata ay mahigpit na niyakap upang hindi lumapit sa kubo. Mabilis na kumalat ang mga kwento. May nagsabing nalason sa pagkain. May nagsabing gawa ito ng masasamang espiritu. At mayroon ding nagsimulang maglakas loob na bumulong, maaaring gawa ito ng tao. Sa maliit na silid na ginawang pansamantalang istasyon, isinulat ni Major Magsaysay ang paunang ulat. 3 bagay ang kanyang ginuhitan. Una, 25 biktima ang namatay na may pare-parehong sintomas, mabilis at sabay-sabay. Ikalawa, ang natirang pagkain, lalo na ang kanin, ay dapat suriin sa laboratorio. Ikatlo, ang emosyon ni Aling Rosario ay kailangang masusing bantayan. Isinara niya ang kanyang lumang kwaderno at tumingin sa kubo na napapalibutan pa rin ang police line. Sa kanyang isipan, sinabi niya, ang katotohanan ay hindi magtatagal na magtatago. Ang mga peking luha ay maaaring makalinlang pansamantala, ngunit ang mga katotohanan ay mas malakas na magsasalita. Gabi na sa Barangay Maligaya. Ang mga ilaw mula sa mga lamparang gasera sa mga bahay ay kumikislap. Ang tunog ng mga kuliglig ay maririnig mula sa mga halamanan. Ngunit sa paligid ng kubo sa Durianan, ang kapaligiran ay abala pa rin. Ang mga pulis, medical personnel at mga residente ay nagkukumpulan pa rin. Ang mga body bag ay dinala na sa ospital, ngunit ang dilaw na police line ay nananatiling nakapalibot sa kubo. Si Major Magsaysay ay nakaupo sa isang pansamantalang mesa na ginawang istasyon. Isa-isang dumarating ang mga ulat. Maingat niyang binasa ang listahan ng mga manggagawa. 26 ang bilang na nakatala, ngunit 25 lamang na bangkay ang natagpuan. Kumunot ang noo ni Magsaysay. May isang nawawala. Sino? Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na itugma ang mga pangalan sa kani-kanilang pamilya. Hindi nagtagal, isang miyembro ang dumating na may balita. Ang pangalan na wala sa listahan ay si Jose Joy Reyes, isang batang manggagawa mula sa Cebu. Ngunit si Joy ay hindi nawawala.
Siya ay nakahiga sa barangay health center dahil sa sakit. Agad na tumayo si Magsaysay. Alam niyang hindi ito nagkataon lamang. Isang tao ang nakaligtas mula sa 26 at ang nakaligtas na iyon ay malayo sa kubo nang mangyari ang trahedya. Ito ay maaaring maging isang malaking susi. Nagmamadali siyang pumunta sa health center kasama ang 2 miyembro. Sa isang maliit na silid na puti ang pintura, si Joy ay nakahiga ng mahina sa isang kamang bakal. Puno pa rin ng pulang pantal ang kanyang katawan dahil sa allergy. Minsan ay nahihirapan siyang huminga. Isang nurse ang nakaupo sa tabi niya, dahan-dahang nagbibigay ng gamot. Nang makita ang mga pulis na dumating, umalis ang nurse upang magbigay ng puwang. Lumapit si Magsaysay ng may mahinahong hakbang. Umupo siya sa gilid ng kama at tinitigan ang maputlang mukha ni Joy. Ang kanyang boses ay malumanay. Joy, alam kong mabigat ito. Wala na ang mga kaibigan mo. Pero kung ano man ang nakita mo noong umaga ay makakatulong sa amin na mahanap ang katotohanan. Ang iyong alaala ang magbibigay ng hustisya para sa kanila. Dumali ang mga luha ni Joy. Ang kanyang boses ay basag. Hindi maaari, sir. Kaninang umaga lang nagbibiruan pa kami. Malusog silang lahat. Bakit sila? Bakit hindi ako? Ang kanyang pag-iyak ay nakakadurog ng puso. Dahan-dahang tinapik ni Magsaysay ang balikat ni Joy upang bigyan siya ng lakas. Matapos medyo humupa ang kanyang pag-iyak, nagsimulang magkwento si Joy. Noong umaga, kumain sila ng malamig na kanin na natira mula kagabi. Nagmamadali siyang kumain. Hindi niya namalayan na may isang maliit na insekto na napasok sa kanyang bibig. Ilang minuto pagkatapos, uminit ang kanyang dibdib, nangati ang kanyang balat, at nanghina ang kanyang katawan. Nagpanik ang kanyang mga kaibigan at dinala siya sa health center. Dahil doon, hindi siya nakasama sa pananghalian. Itinala ni Magsaysay ang lahat. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagtanong, bago ka dinala sa health center, may nakita ka ba sa kusina? Pinunasan ni Joy ang kanyang mukha, sinusubukang alalahanin. Narinig ko po ang tunog ng takip ng kaldero na marahang tinapik. Sa una, inakala kong hangin lang, pero pagkatapos ay nakita ko ang anino ng isang tao na dumaan sa bintana ng kusina. May suot siyang madilim na sombrero. Hindi ko nakita kung sino. Pagkatapos noon, nanghina na ako at dinala na ako ng mga kaibigan ko. Tinitigan ni Magsaysay ang mga mata ni Joy. Iyon ay isang mahalagang detalye. Ang tunog ng kaldero at ang anino ng taong may sombrero. Ibig sabihin, may isang taong lumapit sa kusina habang walang tao. Isang taong maaaring naglagay ng isang bagay sa kanin. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan, agad na inutusan ni Magsaysay ang isang pulis na magbantay sa labas ng silid ni Joy. Alam niyang kung ito ay tunay na isang pagpatay, si Joy ay maaaring maging susunod na target dahil siya lamang ang maaaring magkwento. Samantala, sa labas ng health center, kumalat ang balita tungkol kay Joy. Nagbulungan ang mga residente, may isang manggagawa na nakaligtas. May nagsabing maswerte siya. May nagsabing pinrotektahan siya ng Diyos. Ngunit para kay Major Magsaysay, hindi ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa katotohanan. At ang katotohanang iyon ay nasa isang mahinang binata na nakikipaglaban pa rin sa kanyang konsensya. Pagsapit ng gabi, abala pa rin ang istasyon ng pulis. Itinala ni Magsaysay sa kanyang maliit na kwaderno, 25 patay, 1 buhay. Ang nabuhay ay hindi sumama sa pananghalian. May tunog ng kaldero na tinapik. May anino ng taong may sombrero. Lahat ng piraso ay nagsisimulang bumuo ng isang pattern. Ngunit alam din niyang mahaba pa ang daan patungo sa katotohanan. Sino ang may access sa kusina? Sino ang may hawak ng susi ng bodega? Sino ang nakakaalam na walang tao sa kusina sa oras na iyon? Lahat ay kailangang imbestigahan. At napagtanto ni Magsaysay na bawat hakbang ay maaaring magdulot ng panganib dahil ang salarin ay tiyak na ayaw na malaman ang katotohanan. Sa labas ng gusali ng health center, ang hangin ng gabi ay mahalumigmig. Ang ilaw ng kalsada ay nagbibigay liwanag sa manipis na hamog na nakabitin. Tumayo si Magsaysay sandali at tumingin sa madilim na langit.
Sa kanyang isipan, sinabi niya, habang humihinga pa si Joy, may pag-asa pa na malutas ang katotohanan. Ngunit alam din niyang ang pag-iingat sa buhay ni Joy ay katumbas ng pag-iingat sa huling pinto patungo sa sagot. Ang umaga sa Barangay Health Center ng Maligaya ay mabagal. Ang hangin ay mahalumigmig pa rin matapos ang mahinang ulan kagabi. Mula sa likod ng malabong salamin ng bintana, sinusubukang pumasok ng sikat ng araw, ngunit natatakpan ito ng manipis na ulap. Sa isang simpleng silid, si Jose Joy Reyes ay nakahiga na may mahinang katawan. Ang kanyang allergy ay nagsisimula ng humupa matapos bigyan ng gamot, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling maputla, ang kanyang mga mata ay walang laman. Isang pulis ang nagbabantay sa labas ng pinto ng silid. Ang kanyang silya ay nakalagay mismo sa pasilyo. Inutusan siya mismo ni Major Magsaysay na huwag payagan ang sinuman na pumasok ng walang pahintulot. Masyadong mahalaga ang saksing ito, naisip ni Magsaysay. Kung mawala o masaktan si Joy, ang misteryo ng 25 buhay na kinitil ay maaaring manatiling nakabaon magpakailanman. Pumasok si Major Magsaysay sa silid ng may mahinang hakbang. Dala niya ang kanyang lumang kwaderno at isang panulat na paubos na ang tinta. Umupo siya sa tabi ng kama at tinitigan si Joy na may puno ng empatya. Ang kanyang boses ay kalmado. Joy, hindi kita pipilitin pero ang iyong alaala ay napakahalaga. Subukan mong ikwento ulit ng dahan-dahan kung ano ang nakita at narinig mo noong umaga bago ka dinala sa health center. Huminga ng malalim si Joy, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupunasan ang kanyang mukha. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong. Noong umaga, kumain kami ng kung ano lang ang meron. Malamig na kanina natira kagabi. Nagmamadali akong kumain. Hindi ko namalayan na may isang maliit na insekto na napasok sa bibig ko. Pagkatapos noon, uminit ang dibdib ko, nangati ang balat ko, nagsuka-suka ako. Nagpanik ang mga kaibigan ko. Sabi nila, kailangan ko na daw dalhin sa health center. Huminto siya sandali, lumunok at nagpatuloy. Si Ate Elena noon, sabi niya pupunta siya sa palengke para bumili ng toyo, asukal at saa. Umalis siya bandang 9:00, kaya walang tao sa kusina. Nakahiga lang ako sa banig, mahina, hindi makatayo. Noong oras na iyon, narinig ko ang tunog ng takip ng kaldero na marahang tinapik. Lumapit si Major Magsaysay. Seryoso ang kanyang mga mata. Tunog ng kaldero na tinapik. Sigurado ka bang hindi hangin? Umiling si Joy ng marahan. Sa una, inakala kong hangin, pero ilang segundo pagkatapos, nakita ko ang anino ng isang tao na dumaan sa bintana ng kusina. May suot siyang madilim na sombrero. Mabilis siyang maglakad. Hindi ko nakita kung sino. Malabo na rin ang paningin ko. Pagkatapos noon, dinala na ako sa health center. Mabilis na itinala ni Magsaysay. Kusina walang tao sa loob ng halos 20 minuto. Umalis si Ate Elena papuntang palengke. Sa oras na iyon, may tunog ng takip ng kaldero at anino ng taong may sombrero. Ang mga katotohanang iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Alam niyang ang lason ay hindi dumating ng mag-isa. May kamay ng tao na naglagay nito. Samantala, sa pangunahing bahay sa plantasyon, si Aling Rosario ay nakaupo ng mahina sa isang silyang kawayan. Ilang kapitbahay ang kasama niya. Namamaga ang kanyang mga mata, maputla ang kanyang mukha. Paminsan-minsan, tumatangis siya, sinasabing ang mga manggagawang iyon ay parang mga anak na niya. Ngunit, si Major Magsaysay na dumating upang kausapin siya, ay hindi nadala sa kanyang mga salita. Nagtanong siya ng may walang emosyon na boses, "Ginang, kailangan ko ang susi ng bodega ng pagkain." Sino-sino po ang may hawak ng susi sa lahat ng oras? Lumunok si Aling Rosario, nanginginig ang kanyang boses. Ang susi ay nasa akin, walang iba. Bakit ninyo tinatanong ang tungkol sa susi? Tumingin si Magsaysay ng diretsyo, dahil ang susi ang magtatakda kung sino ang maaaring makalapit sa pagkain ng walang nakakakita. Ang tanong na iyon ay nagpatahimik sa kapaligiran. Ang mga residenteng nakaupo sa paligid ay nagtinginan, naguguluhan kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit hindi na nagpatuloy si Magsaysay. Itinala lamang niya at dahan-dahang tumayo.
Sa kanyang isipan, lalong naging malinaw na ang daan patungo sa katotohanan ay nasa mga taong may akses sa kusina at bodega. Sa kabilang banda, isang payat na bata na nagngangalang Lito ang nakatayo at nagmamasid mula sa malayo. Ang 12 taong gulang na bata ay hawak ang kanyang lumang kwaderno. Lumapit siya sa isang batang pulis at bumulong ng mahina, "Kuya, kaninang umaga, nakita ko ang isang puting kotse na huminto malapit sa bodega. May isang matangkad na kuya na may salamin na parang si Kuya Rico." Agad na iniulat ng batang pulis kay Magsaysay. Tumango si Magsaysay. Agad na pumasok sa kanyang isipan ang pangalan na kanina pa gumugulo sa kanya, Rico Santos, ang nag-iisang anak ni Aling Rosario. Ang binata ay lumitaw lamang pagkatapos ng insidente na may kalmadong mukha, maayos na pananamit at dahilan na buong araw siyang nasa Davao City. Ngunit para kay Magsaysay, ang isang bagay na masyadong maayos ay dapat pagdudahan. Nang gabing iyon, lalong naging abala ang istasyon ng pulis. Dumating ang SOCO team na may dalang mga kagamitan. Kumuha sila ng mga litrato, nagmarka, at kumuha ng mga natirang pagkain. Ang kaldero ng kanin na may tira pa ay kinuha gamit ang dobleng guwantes at sinelyuhan. Ang kawali at mangkok ng sabaw ay kinuha rin. Lahat ng iyon ay dadalhin sa laboratorio. Nagbigay si Magsaysay ng malinaw na utos, kunin ninyo ang lahat ng natirang kanin. Huwag palampasin ang mga butil sa gilid ng kaldero. Kung may lason, malamang na sa kanin ito inilagay. Bakit kanin? Tanong ng isang bagitong pulis. Dahil lahat sila ay tiyak na kumain ng kanin, sagot ni Magsaysay. Kung ang lason ay walang amoy at walang kulay, hindi nila ito mapapansin. Sa labas, ang mga residente ay nagkukumpulan pa rin. Ang ilan ay nagdarasal, ang ilan ay nagbubulungan na may mga mukhang puno ng takot. Ang barangay na iyon na karaniwang mapayapa ay tila nalunod sa isang hamog ng misteryo. Ang mga tao ay nagsimulang matakot na kumain ng sama-sama. Nag-aalala sila na maaaring maulit ang trahedya. Sa health center, si Joy ay nakahiga pa rin. Dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha, na nagmamarka sa kanyang mga pisngi. Naalala niya ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan na kaninang umaga ay nakangiti pa. Ngayon, wala na silang lahat. Nakaramdam siya ng pagkakasala dahil siya ay nakaligtas. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang siya lamang ang makakapagkwento kung ano talaga ang nangyari. Si Major Magsaysay ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa basang gabi. Sa kanyang isipan, bumulong siya. Ang katotohanan ito ay marupok, ngunit habang buhay pa si Joy, may pag-asa pa. Ngunit, alam din niyang ang anino ng taong may sombrero ay hindi titigil ng ganoon na lamang. Habang may saksi, ang panganib ay laging nakaabang. Gabi na sa Barangay Maligaya. Isang manipis na hamog ang nakabitin sa pagitan ng mga puno ng durian na tila tinatakpan ang sugat na kadarating pa lamang. Ngunit para kay Major Dante Magsaysay, ang gabing iyon ay hindi para matulog. Nakaupo siya sa pansamantalang istasyon, kasama ang liwanag ng isang lamparang gasera at isang tumpok ng mga dokumento. Ang kanyang isipan ay paulit-ulit na binabalikan ang kwento ni Joy tungkol sa tunog ng kaldero at ang anino ng taong may sombrero. Ang maliliit na piraso ay nakabitin pa rin, hindi pa bumubuo ng isang buong larawan. Sa gitna ng kanyang abalang pag-iisip, isang batang pulis ang pumasok na may kasamang isang payat na bata. Ang damit nito ay luma at mahigpit niyang hawak ang isang kwaderno. Ang bata ay si Lito, ang ulila na mula pagkabata ay tumutulong sa mga manggagawa sa plantasyon para kumita ng sapat na pambili ng kanin at merienda. Bumulong ang batang pulis, "Major," sabi ng batang ito, may nakita siya noong umaga bago ang insidente. Tinitigan ni Magsaysay si Lito at bahagyang umiti upang pakalmahin ito. Alam niyang ang mga batang tulad nito ay maaaring matakot kung tatanungin ng may matigas na tono. Yumuko siya upang maging kapantay ng mukha ng bata at malumanay na nagtanong, "Lito, ano ang nakita mo?" Lumunok si Lito. Ang kanyang boses ay maliit, halos malunod sa ugong ng gabi. "Nakita ko po ang isang puting kotse na huminto malapit sa bodega. May isang matangkad na kuya na may salamin na bumaba sandali. Sa likod ng kotse, may sticker na agila. Pagkatapos noon, nakita ko siyang mabilis na naglakad papunta sa direksyon ng kusina." Tumayo ng tuwid si Major Magsaysay. Alam niya kung sino ang tinutukoy.
Sa barangay na ito, iisa lamang ang puting kotse na may sticker ng agila sa likuran. Iyon ay pag-aari ni Rico Santos, ang nag-iisang anak ni Aling Rosario. Tinitigan ulit ni Magsaysay si Lito. Sigurado ka ba? Dahan-dahang tumango ang bata at lalong hinigpitan ang hawak sa kanyang kwaderno. Natatakot po ako, sir. Pero totoo po ang nakita ko. Tinapik ng batang pulis ang balikat ni Lito upang bigyan siya ng lakas ng loob. Mabilis na nagsulat si Magsaysay sa kanyang kwaderno, puting kotse na may sticker ng agila. Matangkad na lalaki na may salamin. Anino ng taong may sombrero sa bintana ng kusina. Lahat ay nagsisimulang tumuro sa iisang tao. Ngunit hindi gustong magmadali ni Magsaysay. Alam niyang hindi sapat ang hinala lamang. Kailangan ng ebidensya na tatayo sa korte. Tinitigan niya si Lito na may puno ng paghanga. Salamat, anak. Napakatapang mo. Hindi lahat ay mailakas ng loob na magsalita. Matapos maihatid si Lito ng pulis, muling naging tahimik ang istasyon. Binuksan ni Magsaysay ang isang maliit na mapa ng barangay na simple lang ang pagkakaguhit sa papel. Minarkahan niya ang lokasyon ng bodega, ng kubo, at ng maliit na daan kung saan maaaring huminto ang kotse. Ang distansya mula sa bodega papunta sa kusina ay hindi malayo. Sapat na para sa isang tao na kumuha ng isang bagay at bumalik bago pa man may makapansin. Sa pangunahing bahay sa plantasyon, si Aling Rosario ay nakaupo pa rin sa isang silyang kawayan kasama ang ilang kapitbahay. Ang kanyang mukha ay nananatiling maputla. Paminsan-minsan, mahina siyang tumatangis. Ngunit para kay Magsaysay, ang pag-iyak na iyon ay lalong nawawala ng katotohanan. Nagsulat siya ng bagong tala, malakas na pag-iyak na walang luha. Susi ng bodega ay hawak lamang ng ina. Anak na lalaki ay may puting kotse na may agila. Lahat ng tala ay nagiging makapal. Samantala, si Rico Santos ay lumitaw lamang pagsapit ng gabi. Dumating siya na may suot na maayos na damit, makinis na buhok, at kalmadong mukha. Sinabi niyang buong araw siyang nasa Davao City. Mayroon siyang resibo mula sa isang coffee shop at hotel. Ngunit para kay Magsaysay, ang isang bagay na masyadong maayos ay nagdudulot ng hinala. Ang mga taong talagang walang kasalanan ay karaniwang awkward, naguguluhan o balisa. Si Rico, sa kabilang banda, ay masyadong handa. Hindi siya agad hinarap ni Magsaysay. Alam niyang bawat hakbang ay dapat kalkulado. Isang pagkakamali ay maaaring maging dahilan para tumakas ang salarin o mawala ang ebidensya. Tinitingnan lamang niya ito mula sa malayo, inoobserbahan ang bawat galaw. Maikling nakipag-usap si Rico sa ilang residente bago umupo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay walang emosyon na para bang hindi siya naapektuhan ng trahedya na kumitil sa buhay ng 25 tao sa plantasyon ng kanilang pamilya. Sa health center, si Joy ay nakahiga pa rin ng mahina. Narinig niya ang balita na may isang maliit na bata na nakakita ng puting kotse malapit sa bodega. Muling pumatak ang kanyang mga luha. Mahina niyang sinabi sa pulis na nagbabantay sa kanya, "Noong umaga, totoo pong narinig ko ang tunog ng kaldero. Kung may pumasok man, siguradong nangyari iyon noong mahina na ako. Walang alam ang mga kaibigan ko. Kumain lang sila tulad ng dati." Itinala ng pulis ang sinabi niya at iniulat kay Magsaysay. Ang piraso ng impormasyon na iyon ay lalong nagpatibay sa larawan. Mayroong isang sandali kung kailan walang tao sa kusina. May tunog ng kaldero na tinapik. May anino ng taong may sombrero. May puting kotse na may sticker ng agila. Lahat ng piraso ay parang mga puzzle na nagsisimulang magdikit. Ngunit alam ni Magsaysay na hindi sapat ang mga salita. Kailangan niya ng totoong bakas. Kaya ng gabing iyon, inutusan niya ang kanyang team na muling suriin ang bodega at ang bakuran sa paligid ng pangunahing bahay. Bawat sulok ay sinuri, bawat bagay ay kinuna ng litrato. Sa isang sulok ng mga sako ng bigas, natagpuan ang isang maliit na plastic bag na mailamang mga lilang butil. Agad itong sinelyuhan ng mga pulis bilang ebidensya. Tinitigan ni Magsaysay ang plastic bag. Alam niyang hindi ordinaryo ang kulay na iyon. Iyon ay isang mapanganib na pestisidyo. Pagsapit ng gabi, ngunit ang mga mata ni Magsaysay ay nananatiling matalas.
Tinitigan niya ang ebidensya sa kanyang kamay, pagkatapos ay isinara ang kanyang lumang kwaderno na may isang matigas na pangungusap. Ang katotohanan ay nagsisimula ng magkaroon ng mukha. Bago pa man sumikat ang araw sa Barangay Maligaya, ang hamog ay nakakapit pa rin sa mga dahon ng saging at damo. Samantalang ang huni ng mga manok ay maririnig mula sa malayo. Ngunit sa bakuran ng durianan ni Aling Rosario, iba ang kapaligiran. Ang police line ay nakapalibot pa rin sa kubo, at ang natitirang masangsang na amoy ay nanunuot pa rin sa ilong ng sinumang dumaan. Dumating si Major Magsaysay ng maaga. Ang kanyang mga mata ay mukhang pagod, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi pa humuhupa. Dala niya ang isang maliit na termos ng kape at ang kanyang lumang kwaderno na puno ng mga sulat mula kagabi. Para sa kanya, ang kasong ito ay dapat buuin tulad ng isang puzzle, isang piraso sa bawat pagkakataon. Hindi nagtagal, isang sasakyan mula sa SA Crime Laboratory ang huminto sa bakuran. Ilang opisyal na nakasuot ng puting uniforme ang bumaba, dala ang mga kahon ng kagamitan. Agad silang nagtungo sa kubo at kusina, kumuha ng mga sample ng kanin, sabaw, at mga natirang suka ng mga biktima na nasa sahig pa. Lahat ay maingat na inilagay sa mga ebidensya bag, nilagyan ng label at numero. Nakatayo si Magsaysay at maingat na nagmamasid. Alam niyang ang malaking sagot ay nasa likod ng mga sample ng pagkain na ito. Kung mailason niya, ang resulta ng laboratorio ang magbubunyag nito. Nagbigay siya ng instruksyon na unahin ang sample ng kanin. Dahil lahat sila kumain ng kanin, kung ang lason ay inilagay doon, walang makakaligtas maliban sa mga hindi kumain. Habang nagtatrabaho ang SOCO team, patuloy na dumarating ang mga residente. Nakatayo sila sa likod ng police line, nagbubulungan na may mga mukhang puno ng pangamba. Mayroon pa ring naniniwala na ito ay pagkalason sa pagkain. May nagsasabing gawa ito ng masasamang espiritu. At mayroon ding nagsimulang maglakas loob na sabihin na may kamay ng tao sa likod ng lahat ng ito. Ngunit, walang sinuman ang naglakas loob na magsalita ng malakas. Sa pangunahing bahay, si Aling Rosario ay nakaupo ng mahina sa isang silyang kawayan. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang belo ay gusot. Ilang kapitbahay ang kasama niya, sinusubukang aliwin siya. Ngunit si Major Magsaysay na lumapit ay hindi nadala sa kapaligiran ng awa. Nagtanong siya ng walang emosyon, "Ginang, nakahanap kami ng mga lilang butil sa bodega ng bigas. Alam niyo po ba kung ano ito?" Lumunok si Aling Rosario. Mabilis na kumurap ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang boses. "Hindi ko alam, sir. Ang bodega na iyon ay para lamang sa pag-iimbak ng bigas at pagkain. Ang mga butil na iyon ay maaaring pag-aari ng mga manggagawa. Mahilig silang mag-imbak ng kung ano-ano." Tumingin si Magsaysay ng diretsyo, hindi kumukurap. "Ginang, ang bodega ay nakalock. Ang susi ay nasa inyo. Ang mga manggagawa ay hindi makakapasok nang hindi ninyo nalalaman." Ang kanyang mga salita ay walang emosyon ngunit tumatagos. Yumuko si Aling Rosario at pinisil ang dulo ng kanyang damit. Walang sagot. Samantala, sa health center, si Joy Reyes ay nakaupo na. Kahit mahina pa ang kanyang katawan, mahigpit pa rin siyang binabantayan ng isang pulis. Sa tuwing naaalala niya ang kanyang mga kaibigan, pumatak ang kanyang mga luha. Ngunit nang tanungin ulit ng mga pulis ang mga detalye ng insidente, sinubukan pa rin niyang sumagot. Ang kanyang boses ay paos ngunit matatag. "Sigurado po ako na may pumasok sa kusina. Narinig ko po ang tunog ng takip ng kaldero na tinapik. Nakita ko po ang anino na may sombrero sa bintana." Ang testimonya na iyon ay maingat na itinala. Ngayon, may dalawang source na tumuturo sa iisang bagay, si Joy na nakarinig ng tunog ng kaldero at nakakita ng anino, at si Lito na nakakita ng puting kotse na may sticker ng agila malapit sa bodega. Ang dalawang testimonya na iyon ay lalong nagpaliit sa bilog ng hinala. Nang gabing iyon, sa wakas ay dumating ang tawag mula sa laboratorio. Ang boses sa kabilang linya ay matatag. Ang mga sample ng kanin, sabaw, at suka ng mga biktima ay nagpapakita ng napakataas na antas ng carbamate. Ito ay katulad ng carbofuran, isang pestisidyo na walang amoy at walang kulay. Nang matunaw, ang aktibidad ng enzyme sa dugo ng mga biktima ay biglang bumaba, na tugma sa matinding pagkalason.
Ibinaba ni Major Magsaysay ang telepono at tumayo ng matagal sa harap ng bintana ng istasyon. Dahan-dahan niyang kinuyom ang kanyang kamao. Lahat ng piraso ay nagsisimulang bumuo ng isang malaking larawan. Ang lason ay inilagay sa kanin matapos itong maluto. Ibig sabihin, may isang taong sinadyang buksan ang kaldero, ibuhos ang likido, at isara itong muli. Agad niyang tinawag ang kanyang mga tauhan. Siguruhin ulit ang kubo. Hanapin ang isang maliit na kutsara, basahan sa kusina, at selyuhan ang bodega ng pagkain. Kumuha ng mas maraming fingerprint hanggat maaari. Huwag kalimutan ang hawakan ng pinto, takip ng kaldero at bintana ng kusina. Agad na isinagawa ang utos. Sa labas ng istasyon, ang mga residente ay nagkukumpulan pa rin. Nagsimula na nilang marinig ang balita na mailaso na natagpuan sa kanin. Narinig ang mga sigaw ng paghingi ng tawad sa Diyos. Ilang tao ang muling umiyak. Mayroong hindi makapaniwala. May nagsabing, ito ay isang parusa. Ngunit para kay Magsaysay, hindi niya iniisip ang mga bulong-bulungan. Para sa kanya, ang totoo ay ang mga katotohanan. Nang gabing iyon, habang nagsisimulang makumpleto ang lahat ng ebidensya, nagsulat si Magsaysay ng isang malaking tala sa kanyang kwaderno, lason, na patunayang inilagay sa kanin. Kusina walang tao sa loob ng halos 20 minuto. May anino ng taong may sombrero. May puting kotse na may sticker ng agila. Lahat ng linya ay tumuturo na ngayon sa iisang pamilya. Ngunit alam niyang mahaba pa ang daan, ang ebidensya ay dapat maging mas matibay, ang pag-amin ay dapat makuha, at ang saksi ay dapat manatiling buhay. Dahil habang humihinga pa si Joy, ang katotohanan ay may boses. Pagsapit ng gabi sa barangay Maligaya. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagbibigay liwanag lamang sa ilang bahagi ng barangay, samantalang ang iba ay nalulunod sa dilim at manipis na hamog. Sa Barangay Health Center, mas matindi ang tensyon kaysa karaniwan. Isang pulis ang nakaupo sa isang silya sa harap ng pinto ng silid ni Joy Reyes. Ang kanyang mga mata ay alerto, ang kanyang kamay ay malapit sa hawakan ng kanyang baril. Alam niyang ang saksing ito ay hindi lamang isang pasyente, kundi isang buhay na dapat protektahan. Sa loob ng silid, si Joy ay nakaupo na sa kanyang kamang bakal. Mahina pa ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay nagsisimula ng luminaw. Madalas siyang tahimik na nag-iisip sa mga mukha ng kanyang mga kaibigan na wala na. Minsan, pumatak ang kanyang mga luha ng walang tunog. Paminsan-minsan, bumubulong siya, bakit hindi ako? Bandang 9:00 ng gabi, ang karaniwang tahimik na pasilyo ng health center ay nagsimulang marinig ng mahinang mga hakbang. Isang babae na nakasuot ng uniforme ng nurse ang lumitaw, dala ang isang maliit na tray na may hiringgilya. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng face mask, ang kanyang buhok ay bahagyang nakatago sa ilalim ng puting sombrero. Mabilis siyang lumapit na parabang nagmamadali. Agad na tumayo ang pulis na nagbabantay. Saan ka pupunta? Mabilis na sumagot ang babae. Ang kanyang boses ay mahina, hiringgilya, pampakalma. Hindi mapakali ang pasyente. Kumunot ang noo ng pulis. Ipakita mo ang utos ng doktor. Biglang naging balisa ang babae. Ang kanyang mga mata ay gumalaw sa kaliwat kanan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Itinaas ng pulis ang kanyang kamay, pinipigilan ang babae. Ang utos. Kailangan kong makita ang utos. Lumunok ang babae, pagkatapos ay biglang tumalikod at tumakbo papunta sa pasilyo. Agad na hinabol ng pulis, ngunit ang makitid na pasilyo na puno ng mga pinto ay nagpahirap sa kanya. Nawala ang babae sa isang kanto, nag-iwan lamang ng isang maliit na bote na nahulog mula sa tray. Tumama ito sa sahig, gumulong, at malinaw na nabasa ang label, diazepam, isang malakas na pampakalma. Agad na kinuha ng pulis ang bote gamit ang guwantes at mabilis na nag-ulat sa radyo. Major, may isang impostor na nagpanggap na nurse na may dalang pampakalma. Muntik nang makapasok sa silid ng saksi. Hindi nagtagal, dumating si Major Magsaysay sa health center. Ang kanyang mukha ay matigas, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa maliit na bote na ngayon ay sinelyuhan bilang ebidensya. Ang kanyang boses ay mabigat, puno ng inis. May gustong patahimikin si Joy. Maaaring sa maayos na paraan, maaaring sa brutal na paraan.
Ang mahalaga, hindi siya makapagsalita. Nanginig si Joy na narinig ang pag-uusap. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang boses ay paos. Sir, wag ninyo silang hayaang patayin ako. Naaalala ko pa ang anino na iyon. Kaya ko pang magkwento. Dumanak ang kanyang mga luha. Umupo si Magsaysay sa tabi niya, dahan-dahang tinapik ang kanyang balikat. Hindi ka nag-iisa, Joy. Poprotektahan ka namin. Kung ano man ang gusto mong ikwento, sabihin mo. Kung hindi mo pa kaya, itago mo muna. Pero tandaan mo ang isang bagay, kailangan ka ng katotohanan ito para tumayo. Kung wala ka, ang boses ng mga wala na ay hindi maririnig. Dahan-dahang tumango si Joy, nanginginig ang kanyang mga labi. Magsasalita po ako, sir. Naaalala ko na may suot na sombrero ang anino sa bintana. Naaalala ko ang tunog ng kutsara na tumama sa takip ng kaldero. Maliit pero malinaw. Itinala ni Magsaysay at mabilis na nagbigay ng instruksyon. Ngayong gabi rin, ililipat si Joy sa isang ligtas na lugar. Walang dapat makaalam maliban sa pangunahing team. Palitan ang ruta ng paghahatid ng pagkain. Itago ang pangalan ni Joy sa mga dokumento. Hindi dapat magkaroon ng anumang butas. Seryosong tumango ang lahat ng miyembro. Alam nilang buhay ang nakataya. Samantala, sa labas ng health center, ilang residente pa rin ang nakaupo sa isang coffee shop. Narinig nila ang mga usap-usapan na may mga hindi kilalang tao na gumagala. Nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. May nagsabing totoong nurse iyon. May nagsabing isang bayaran na mamamatay tao. Ngunit, isang bagay ang malinaw, lalong napuno ng takot ang barangay. Sa bahay sa plantasyon, si Aling Rosario ay nakaupo pa rin na may malungkot na mukha. Nakatayo sa tabi niya si Rico, maikling nakikipag-usap sa ilang tao. Ang kanyang tingin ay paminsan-minsang nakatuon sa daan ng barangay na para bang may hinihintay. Si Major Magsaysay na nagmamasid mula sa malayo ay nagsulat ng bagong tala, masyadong kalmado, masyadong maayos, hindi normal. Nang gabing iyon, bago bumalik sa istasyon, tumayo si Magsaysay sandali sa bakuran ng health center. Tumingin siya sa madilim na langit na walang bituin. Sa kanyang isipan, sinabi niya, bawat hakbang natin ay papalapit sa totoong mukha ng trahedyang ito. Pero habang papalapit, mas maraming anino ang susubok na takpan ito. Nang umagang iyon, ang langit sa barangay Maligaya ay kulay abo. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng maliliit na sanaw sa daang lupa. Ang mga residente ay ayaw pa ring lumabas ng bahay. Karamihan ay piniling manatili sa loob. Ang takot ay nananatili pa rin na para bang ang mahalumigmig na hangin na dumidikit sa balat ay hindi nawawala. Sa pansamantalang istasyon, si Major Dante Magsaysay ay nakaupo na may seryosong mukha. Katatanggap lamang niya ng ulat tungkol sa tangkang pagpasok sa health center. Para sa kanya, iyon ay isang malinaw na senyales na may isang taong talagang gustong patahimikin si Joy Reyes. At kung may isang partido na handang sumugal ng ganito kalaki, ibig sabihin ay papalapit na sila sa puso ng misteryo. Binuksan ni Magsaysay ang kanyang mga tala. Ang pangalan na paulit-ulit na lumalabas ay si Ate Elena. Ang batang babae ay ang nag-iisang manggagawa na umalis sa kusina noong umaga bago ang trahedya. Pumunta siya sa palengke upang bumili ng toyo, asukal at saa. Sa oras na iyon, walang tao sa kusina. At ang oras na iyon ang sinabi ni Joey na narinig niya ang tunog ng kaldero. Kaya nang umagang iyon, ipinatawag si Elena sa istasyon. Dumating siya na may maputlang mukha, nakasuot ng simpleng damit at gusot na hishab. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang bayong. Pinaupo siya ni Magsaysay at malumanay na nagtanong, Ate Elena, maaari mo bang ikwento ulit ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari noong umaga? Yumuko si Elena, nanginginig ang kanyang boses. Pumunta po ako sa palengke bandang 9:00. Sumakay po ako ng habal-habal, bumili ng toyo, asukal at saa. Sandali lang po ako sa palengke, tapos umuwi na po ako bandang 9:20. Pagbalik ko, diretso na ako sa kusina. Noong oras na iyon, nasa kaldero na po ang kanin. Naghihintay na po ang lahat ng manggagawa para sa pananghalian. Tumingin si Magsaysay ng matalim. Sino-sino ang nakakaalam na pumunta ka sa palengke?
Tumahimik si Elena sandali bago sumagot ng mahina, lahat po ng manggagawa alam. Nagpaalam din po ako kay Aling Rosario bago ako umalis. Kaya, hindi lamang ang mga manggagawa ang nakakaalam na walang tao sa kusina, kundi pati na rin ang may-ari ng plantasyon. Mabilis na itinala ni Magsaysay. Matigas na gumuhit ang kanyang panulat sa kwaderno. Ibig sabihin, higit sa isang tao ang nakakaalam na walang tao sa kusina. Tumango siya at tinapos ang tanong. Salamat, Elena. Maaari ka nang bumalik pero huwag ka munang umalis ng barangay. Kailangan pa namin ang iyong testimonya. Pagkaalis ni Elena, isang pulis ang mabilis na pumasok. Major, ang puting kotse ni Rico Santos ay kadarating lang sa daan ng barangay. Huminto siya sandali sa bahay sa plantasyon. Isinara ni Magsaysay ang kanyang kwaderno at tumayo. Oras na para kausapin ang taong iyon. Ilang minuto pagkatapos, lumitaw si Rico sa bakura ng bahay. Maayos ang kanyang pananamit, malinis ang kanyang damit, makintab ang kanyang sapatos, at kalmado ang kanyang mukha na para bang walang nangyari. Ngumiti pa siya ng bahagya nang makita ang mga pulis na papalapit. Lumapit si Magsaysay ng may tiyak na hakbang. Ginoong Rico, maaari ko bang hiramin ang iyong cellphone sandali para sa beripikasyon ng lokasyon? Kailangan naming tiyakin ang iyong pahayag na buong araw kang nasa Davao City. Pilit na ngumiti si Rico. Paumanhin po, sir. Naiwan ko po ang cellphone ko sa bahay. Ang kanyang mukha ay mukhang kalmado, ngunit pinipisil niya ang dulo ng kanyang damit. Tumingin si Magsaysay ng walang emosyon, ang kanyang boses ay mababa, naiwan sa bahay o sinadyang patayin. Tumahimik si Rico sandali bago tumawa ng bahagya, walang sigla. Sir, ang mga ganitong akusasyon ay hindi maganda. Isa lamang akong simpleng taga-barangay. Hindi ko maintindihan kung bakit ako ang pinaghihinalaan. Hindi sumagot si Magsaysay ng may emosyon. Alam niyang ang unang paglaban ay laging sa pamamagitan ng magagaang na salita. Tumango lamang siya ng marahan at sinabi, Ginoong Rico, hihilingin namin ang data ng lokasyon ng iyong cellphone sa provider. Kung totoo ngang nasa Davao City ka buong araw, ang data na iyon ang magliligtas sa iyo. Kung hindi, ang data na iyon ang magsasabi ng totoo. Sandaling nanigas ang mukha ni Rico bago bumalik sa pagiging kalmado. Sinubukan niyang ibahin ang usapan, gusto ko lang pong malinis ang pangalan ng aking ina. Pakiusap, tapusin ninyo na ito ng mabilis. Maingat na pinagmasdan ni Magsaysay ang kanyang mga galaw. Ang bahagyang panginginig ng kanyang paa, ang mga kamay na paminsan-minsang pumipisil, at ang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lahat ng senyales na iyon ay sapat na para sa isang bihasang investigador na maghinala. Ngunit alam niyang hindi sapat ang hinala lamang. Kailangan ng ebidensya. Kaya nagbigay si Magsaysay ng instruksyon sa kanyang mga tauhan, kunin ninyo ang data ng defects ng cellphone ni Rico, suriin ang mga tala ng paglalakbay ng puting kotse, at tiyakin na lahat ng maliliit na saksi tulad ni Lito ay protektado. Dahil ang batang iyon ay nakakita ng isang bagay na hindi lahat ay mailakas ng loob na aminin. Nang gabing iyon, dumating ang paunang ulat mula sa laboratorio. Ang boses sa telepono ay malinaw. Sir, sa sample ng kanin, may malakas na indikasyon ng carbofuran. Ang mga sintomas ay tugma, bibig na may bula, kumbulsyon, at mabilis na paghinto ng paghinga. Ibinaba ni Magsaysay ang telepono na may matigas na mukha. Alam niyang isa-isang nagsisimulang magkabit-kabit ang mga piraso. Lason, walang taong kusina, tunog ng kaldero, anino na may sombrero, puting kotse na may sticker ng agila. Lahat ay tumuturo sa isang maliit na bilog sa paligid ng pamilya ng may-ari ng plantasyon. Ngunit alam din niyang habang papalapit sa katotohanan, lalo ring lalakas ang paglaban. At nang gabing iyon, naramdaman niyang ang anino ay nagsisimula ng mag-abang. Nang araw na iyon, ang langit sa Maligaya ay mukhang mabigat. Ang mga kulay abong ulap ay mababang nakabitin na para bang nakikidalamhati sa mga residente na hindi pa nakakabawi sa kanilang pighati. Ngunit sa Davao del Sur Provincial Police Office, ang silid ng mga investigador ay puno ng abala. Ang mga telepono ay tumutunog, ang mga printer ay umuugong, at ang mga screen ng computer ay nagpapakita ng data na matagal nang hinihintay. Si Major Dante Magsaysay ay nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa screen.
Katatanggap lamang ng SCT team ng opisyal na tugon mula sa cellphone provider. Sa wakas, lumabas na ang bitbit data ng cellphone ni Rico Santos. Isang tekniko ang nagbasa ng may matatag na boses, "Sir, ang signal ng cellphone ay naitala sa tower malapit sa plantasyon sa pagitan ng 9:10 at 9:30 ng umaga noong araw ng insidente." Pagkatapos noon, nawala ang signal at lumitaw lamang ulit sa lugar ng Davao City bandang 1:35 ng hapon. Biglang tumahimik ang silid. Huminga ng malalim si Magsaysay at sandaling ipinikit ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, ang pahayag ni Rico na buong araw siyang nasa Davao City ay gumuho na. Ang digital na katotohanan ay hindi maitatanggi. Isang miyembro ang nagdagdag ng ulat mula sa field. Major, isang residente ang nakakuha ng litrato ng puting kotse ni Rico sa isang kanto ng barangay bandang 9:22 ng umaga. Ang parehong kotse na may sticker ng agila sa likuran. Mabilis na itinala ni Magsaysay, data ng litrato ng residente, at ang testimonya ni Lito na nakakita ng puting kotse na huminto malapit sa bodega. Lahat ay nagpapatibay sa isa't isa. Ang anino ng taong may sombrero sa bintana ng kusina na ikinuwento ni Joy ay lalong nagiging malinaw kung sino. Ngunit, alam niyang hindi sapat ang teknikal na ebidensya. Kailangan ng isang kumpletong kadena, ang lason, ang access sa bodega, ang oras na walang tao sa kusina, at kung sino ang nasa paligid ng lokasyon. Lahat ng iyon ay dapat pagdugtungin upang walang butas sa korte. Nang hapong iyon, dumating din ang kumpletong ulat mula sa laboratorio. Ang boses ng mananaliksik sa telepono ay matatag. Ang mga sample ng kanin, sabaw, at suka ng mga biktima ay nagpapakita ng napakataas na antas ng carbamate, na katulad ng carbofuran. Mayroon ding kaparehong residue sa loob ng takip ng kaldero, at sa isang maliit na kutsarang stainless na natagpuan sa estante ng kusina. Ang paunang konklusyon ay inilagay ang lason matapos maluto ang kanin. Nakikinig si Major Magsaysay na may naninigas na panga. Ang lason ay inilagay matapos maluto ang kanin. Ibig sabihin, alam ng salarin kung kailan walang tao sa kusina. Binuksan niya ang kanyang mga tala, bandang 9:00, umalis si Elena papuntang palengke. Mga 20 minuto pagkatapos, narinig ang tunog ng kaldero. Ang anino ng taong may sombrero ay nakita sa bintana, at sa parehong oras, ang puting kotse na may sticker ng agila ay huminto malapit sa bodega. Ang mga piraso ay halos kumpleto na. Tumingin si Magsaysay sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag. Kailangan nating bantayan ng mas mahigpit si Joy. Siya ang pangunahing saksi. Kung may isang taong sumusubok na patahimikin siya, ibig sabihin ay papalapit na tayo sa salarin. Huwag magbigay ng anumang butas. Sa kabilang banda, alam niyang lalong lalakas ang paglaban. Ang nagpapautang na pumipilit sa pamilya, ang kahihiyan dahil sa utang, at ang ambisyon na takpan ang kasiraan, lahat ay maaaring maging dahilan para sa isang tao na gumawa ng isang bagay na hindi makatarungan. Nang gabing iyon, ipinatawag niya si Rico Santos sa opisina. Dumating ang binata na may maayos na damit, kalmadong mukha, at kasama ang isang batang abogado. Ang kanyang ngiti ay manipis, na parabang isang taong naniniwala na kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Tinitigan siya ni Magsaysay ng diretsyo. Ginoong Rico, ipinapakita ng data ng GFX na ang iyong cellphone ay nasa paligid ng plantasyon sa pagitan ng 9:10 at 9:30 ng umaga noong araw ng insidente. Ito ay salungat sa iyong pahayag na buong araw kang nasa Davao City. Sandaling nanigas ang mukha ni Rico. Pagkatapos ay sinubukan niyang umiti. Maaaring dumaan ako sandali para maghatid ng isang bagay, pero hindi ako pumasok sa kusina. Wala akong alam sa lason. Hindi nagmadali si Magsaysay. Nagtanong lamang siya ng pinakasimple, ngunit pinakamatulis na tanong. Anong bagay ang inihatid mo at sino ang nag-utos? Matagal na tumahimik si Rico. Ang kanyang mga daliri ay tumatapik sa mesa. Ang ritmo nito ay hindi regular. Sinubukan ng kanyang abogado na mamagitan, ngunit si Magsaysay ay nanatiling nakatingin ng diretsyo, walang imik, naghihintay. Ang katahimikan na iyon ay mas nakakadiin kaysa sa mga salita. Sa labas ng silid, nagsisimula ng lumubog ang araw.
Ang langit ay kulay pula at ginto na nagtatapos sa isang mahabang araw na may malaking tanong. Sa barangay, ang mga residente ay nagbubulungan pa rin tungkol sa tunog ng kaldero mula sa walang taong kubo. Ngunit para kay Major Magsaysay, hindi siya naniniwala sa mga bulong-bulungan. Ang magsasabi ng totoo ay ang mga katotohanan. At nang gabing iyon, ang mga katotohanan ay lalong nagiging malinaw, nagpapakita ng isang mukha. Ang umaga sa Barangay Maligaya ay nababalot pa rin ng manipis na hamog. Ang tunog ng mga ibon ay maririnig sa pagitan ng mga puno ng durian na para bang sinusubukang ibalik ang nawawalang katahimikan. Ngunit para sa mga pulis na nagbabantay, ang katahimikan ay isang ilusyon lamang. Alam nilang habang papalapit sa katotohanan, lalo ring lalaki ang anino ng banta. Si Major Dante Magsaysay ay nakatayo sa bakuran ng opisina, nakatingin sa isang sasakyan na walang marka na nakaparada sa tabi. Sa loob, si Jose Joy Reyes ay nakaupo ng balisa, ang kanyang mukha ay maputla. Noong nakaraang gabi, isang babae na nagpanggap na nurse ang sumubok na pumasok sa kanyang silid na may dalang hiringgilya. Iyon ay sapat na dahilan para ilipat siya sa isang mas ligtas na lugar. Tinapik ni Magsaysay ang balikat ni Joy bago umalis. Huwag kang matakot. Poprotektahan ka namin. Tandaan mo, ikaw lamang ang maaaring magsalita para sa iyong mga kaibigan. Tumango si Joy. Kahit nanginginig ang kanyang mga labi, yumuko siya at hinawakan ang isang maliit na aklat dasalan na ibinigay sa kanya ng isang totoong nurse kagabi. Dalawang sasakyan ang dahan-dahang umalis sa bakuran ng opisina. Ang unang sasakyan ay mailulan si Joy at dalawang armadong pulis. Ang pangalawang sasakyan, isang patrol car, ay sumusunod sa likuran bilang escort. Ang daan ng barangay noong umaga ay basa pa. Ilang mag-aaral ang naglalakad na may mga lumang bag sa kanilang mga balikat. Napapatingin ang mga tao sa konvoy. Sa isang makitid na kanto malapit sa palayan, dalawang lalaki na nakasuot ng itim na jacket ang lumitaw na nakasakay sa isang motorsiklo. Ang kanilang plaka ay mukhang kakaiba, na parabang idinikit lamang. Sinundan sila ng motorsiklo mula sa malayo at dahan-dahang lumapit. Ang driver ng unang sasakyan, isang bihasang pulis, ay agad na naging alerto. Tumingin siya sa salamin at nakita ang kahina-hinalang galaw. Nang papalapit na sa susunod na kanto, biglang bumilis ang takbo ng motorsiklo at sinubukang banggain ang gilid ng sasakyan. Mabilis na kinabig ng driver ang manibela. Umuga ang sasakyan ngunit hindi nawala ng kontrol. Ang lalaking nakaangkas ay may kinuha sa kanyang bulsa. Hindi isang baril ang lumabas, kundi isang maliit na bote. Inihagis niya ito sa kalsada sa harap ng sasakyan. Nabasag ang bote at kumalat ang isang likido na may masangsang na amoy. Isang homemade tear gas. Mababang klase, ngunit sapat na para magdulot ng panik. Agad na isinara ng driver ang bentilasyon ng sasakyan. Patuloy na tumakbo ang sasakyan kahit medyo malabo ang paningin. Mula sa likuran, binuksan ng patrol car ang kanilang sirena. Dalawang armadong miyembro ang lumabas sa bintana at nagpaputok ng babala sa hangin. Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw na nagdulot ng panik sa mga nasa motorsiklo. Dumulas ang likod na gulong ng motorsiklo sa graba. Nawalan ito ng balanse at bumagsak. Tumilapon ang dalawang lalaki sa palayan. Ang isa ay mabilis na tumakbo papunta sa bukid, ngunit agad na nahuli matapos ang maikling habulan. Ang isa naman ay nahulog sa isang kanal, hirap na tumayo at nahuli rin. Mula sa kanilang mga bulsa, natagpuan ang isang patalim, face mask, at isang brown na sobre na mailamang pera. Sa loob ng sobre, may isang lumang papel na may sulat kamay, manahimik ka o mawala ka. Ang numero ng cellphone ng nagpadala ay nakasulat din sa papel. Mabilis na nakarating kay Major Magsaysay ang balita ng pag-atake. Tinanggap niya ang ulat na may naninigas na panga. Ang kanyang utos ay maikli, ikulong ang dalawang suspect. Kunin ang lahat ng kanilang mga tawag sa huling linggo. Huwag hayaang may makalusot. Sa opisina, isinagawa ang maikling interogasyon. Sinubukan ng dalawang lalaki na magsinungaling, ngunit ang kanilang mga mukha ay maputla. Mula sa cellphone ng isa, malinaw na nakita ang mga tawag mula sa isang numero na madalas na lumalabas kasama ng signal ang cellphone ni Boss Vic, ang nagpapautang na paulit-ulit nang nabanggit sa investigasyon.
Matagal na nakaupo si Magsaysay sa kanyang opisina, nakatingin sa isang malaking board na puno ng mga tala at litrato. Ngayon, ang kadena ay nagsisimula ng maging malinaw. Si Rico Santos ay baon sa utang. Si Aling Rosario ang may hawak ng susi ng bodega. Ang lason ay inilagay sa kanin. Isang malawakang pagpatay ang nangyari. At nang lumitaw ang nag-iisang saksi, may isang taong agad na sumubok na patahimikin siya sa pamamagitan ng marahas at maayos na paraan. Sa barangay, narinig ng mga residente ang balita ng pag-atake na mailalong nag-aalalang mga mukha. May nagsimulang maniwala na ang trahedyang ito ay hindi na lamang isang simpleng pagkalason, kundi gawa ng tao. Sa coffee shop, narinig ang mga bulong-bulungan, sino ang may kaya? Bakit kailangang patayin silang lahat? Dahil lang ba sa pera? Samantala, si Joy ay inilipat sa isang safe house sa labas ng bayan. Ang lokasyon ay alam lamang ng ilang tao mula sa pangunahing team. Nakaupo siya sa isang simpleng silid, kasama ang isang pulis na nagbabantay. Nang gabing iyon, matagal siyang nagdasal, humihingi ng lakas. Sa kanyang puso, alam niyang hinahabol pa rin ang kanyang buhay. Ngunit alam din niyang ang katotohanan ay tatayo lamang kung mananatili siyang buhay. Si Major Magsaysay ay nakatayo sa beranda ng safe house, nakatingin sa madilim na langit. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng basang lupa mula sa mga palayan sa paligid. Sa kanyang isipan, sinabi niya, hindi na ito isang simpleng kaso ng pagpatay. Naabot na nito ang puso ng takot ng barangay. At ipinangako niya na hindi siya titigil hanggat hindi napuputol ang lahat ng tali ng kasinungalingan. Nang hapong iyon, ang langit sa barangay Maligaya ay kulay kahel na maputla. Ang araw ay pahilig na sa kanluran, ang kanyang sinag ay dumadampi sa mga puno ng durian na marahang umiindayog sa hangin. Ngunit ang kapaligiran sa plantasyon ni Aling Rosario ay malayo sa pagiging tahimik. Ang police line ay nakalatag pa rin, at muling dumating ang SOCO team na may bagong misyon, maghanap ng karagdagang ebidensya. Si Major Magsaysay mismo ang namuno sa paghahalughog. Ayaw niyang magkaroon ng anumang butas. Mula sa kanyang maraming taon ng karanasan, alam niyang ang katotohanan ay madalas na nakatago sa maliliit na sulok na hindi inaasahan. Kaya bawat estante, bawat lalagyan, at maging bawat tela ay sinuri ng isa-isa. Sa bodega ng pagkain, isang miyembro ang nakahanap ng isang maliit na plastic bag sa likod ng isang tumpok ng bigas. Ang laman nito ay maliliit na lilang butil. Agad na lumapit si Magsaysay, nanigas ang kanyang mga mata. Alam niya ang kulay na iyon. Isang uri ng carbamate na pestisidyo, ang parehong laso na lumabas sa resulta ng laboratorio. Agad na sinelyuhan ang plastic bag, kinuna ng litrato, at inilagay sa mga ebidensya. Hindi kalayuan, sa estante ng kusina ng kubo, natagpuan ng team ang isang maliit na kutsarang stainless na dati ng sinuri. Matapos ang mabilis na pagsusuri, natuklasan na mayroon pa ring natirang residue ng carbamate sa hawakan nito. Higit na nakakagulat, sa isang basahan sa kusina na nakasabit, lumabas din ang positibong reaksyon, na para bang may isang taong nagpunas ng kanyang kamay o gamit matapos maglagay ng lason. Ngunit ang pinakamatulis na ebidensya ay nagmula sa pangunahing bahay. Sa isang sabitan malapit sa kusina, natagpuan ng team ang isang belo na may maliit na bulaklak na disenyo sa dulo. Nang mabilis na suriin, ang mga hibla ng belo ay nagpakita ng bakas ng parehong lason. Matagal na tinitigan ni Magsaysay ang tela. Alam niyang ang belo na iyon ay madalas na ginagamit ni Aling Rosario. Kilala ito ng ilang manggagawa. Mayroon pang ang litrato mula sa isang misa 3 araw na ang nakalipas na nagpapakita ng belo na may kaparehong disenyo. Huminga ng malalim si Magsaysay. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang bilog ay lalong lumiliit. Ang lason ay nasa kanin, sa kutsara, sa basahan, hanggang sa belo ng may-ari ng plantasyon. Lahat ng ebidensya ay dumidikit sa isang maliit na bilog ng pamilya mismo. Nang gabing iyon, muling ipinatawag si Aling Rosario sa opisina.